Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. DWIZ Gintong Buhay. Patuloy namin kayong paglilingkuran sa pagitan po ng bagong paglilingkod na ito at krusada sa kabukiran at kabuhayan. Sama-sama natin linangin ang ating yamang pagsakahan at pangkabuhayan. Palaguin ang ating mga kaalaman sa paghahasik, pagtatanim at kalakalan. Ipunin ang mga gintong kaalaman at karunungan sa makabagong paraan. Hasik na mga dalubhasa sa larangan ng kabukiran at kabuhayan. Sa kabukiran at kabuhayan. Kasama ang batikang broadcaster na si Kakang Rod Izon at Pangkat Kabukiran. Ako po ang inyong lingkod, si Rod Ison, sa kabukiran at kabuhayan. Kasama ang Pangkat Kabukiran. Ay, isang magandang umaga sa ating mga taga-subaybay sa loob at labas po ng ating pong bansa. Ang bilis po ng panahon, araw ng Sabado, Hunyo 7. Nakapasok na po sa Philippine Area of Responsibility ang binabantayang low pressure area sa Pacific Ocean. Ito'y kahapon pa, araw ng Biyernes. Ayon po sa pinakahuling datos ng Pag-asa, ang LPA ay nasa 945 kilometers silangan ng Visayas at may katamtamang tsansa na maging bagyo sa loob ng 24 oras. At sinasabi pong sa oras na maging isang tropical depression ng bagyo, papangalanan itong Auring, ang kauna-unahang bagyo sa bansa ngayong taon. Ay ingat-ingat po tayo. Kailangan paghanda na natin ang ating hinaharap na mga pagpatak ng mga pag-ulan sa ating pong bansa. Kapag tag-ulan, ang dami pong problema, lalo na yung mga mamamayan natin sa mga kanayunan, yung mga may tanim. Dahilan po sa mga napakadalas na mga pag-agos at mga pagbaha. Dahilan po sa mga dagayray na mga pag-ulan. Kaya't mag-ingat sa mga pagdatal ng mga bagyo at mga daluyong ng panahon ng tag-ulan. Simula na rin pong linisin ang ating mga bubungan. Yung mga bubong ng ating mga tahanan, yung mga alulod. Abay, kadalasang pinagmumulan po ito ng matitinding mga pagtulo sa inyong mga tahanan. Maliit man o malaki ang inyong mga tahanan, sa kalungsuran man at sa kanayunan. Ako po yung lingkod, si Rod Ison. Sama-sama tayo sa 2 oras na paglilingkod bayan. Siyempre po, kasama ang Pangkat Kabukiran. Mamaya po'y patuloy nating makakasama ang paglilingkod bayan ng ating kakampi sa kanyang pulsong bayan, si Attorney Nicasio Niconti. Mamaya, pag-usapan natin itong panukalang alisin na itong dagdag na taon sa pag-aaral ng mga bata. Abay, mainit na usapin ngayon itong usaping may kinalaman sa pag-aaral ng mga kabataan. Yan ang aming pupulsohan ni Attorney Nicasio Niconti. Sama-sama po tayo sa gitna ng napakaraming problemang pampolitika, bangayang pampolitika, impeachment at kung ano-ano pang mga batuhan ng putik. Sapagkat katatapos lang ng eleksyon, ang pinag-uusapan na ay ang darating na presidential election. Patuloy po nating linangin ang ating yamang pangsakahan, ang ating yamang bukid. Ito ang napakahalagang ating pagtuna ng pansin, ang pangalagaan ang ating kalikasan at pangalagaan ang ating yamang dagat, ang ating katubigan, ang ating yamang pangisdaan na kailangan nating paunlarin. At gayon din,
Siyempre, sa karayunan, tulong-tulong tayo sa gitna ng kanilang mga awayan. Paunlarin natin ang ating kalakalan, ang ating kanayunan sa kanilang munting kabuhayan. Ako po yung lingkod, si Rod Ison. Muli ko pong sinasabi sa inyo, patuloy tayong maglilingkuran kasama ang Pangkat Kabukiran. Samantala sa ating Gintong Butil. Gintong Butil. Kung ikaw ay tunay na nagmamahal, handa kang magpakasakit at magsakripisyo. Handa mong palayain ang taong iyong minamahal kung kailangan. At kung sa kanyang paglisan, muli siyang nagbalik sa isadyang laan para sa iyo. Ngunit kung ang isang minahal, kung iyong pinalaya at di na muling nagbalik, hayaan mo na siya dahil hindi siya inilaan para sa iyo. Gintong Butil ni Rod Ison. Patuloy nating linangin ang ating yamang pansakahan at paunlarin ang kabuhayan ng bansa kasama ang batikan at magsasakang broadcaster na si Rod Ison tuwing Sabado alas 4 hanggang alas 6 ng umaga sa Kabukiran at Kabuhayan. Samantala sa ating tuklas kaalaman, alamin natin ang kahalagahan ng malunggay sa report ni Bea Katrina Karaig sa ating tuklas kaalaman. Tuklas Kaalaman, dagdag karunungan. Biyayang taglay ng malunggay. Isang halaman na may siyentipikong pangalan na Moringa oleifera o mas kilala bilang malunggay ng karamihan ay isang puno na marahil makikita sa kahit saang bakuran sa Pilipinas. Ang pisikal na kaanyuan nito ay mabeberdeng bilog ng mga dahon na nakahanay sa katawang kahoy. Ang laki nito ay nagkakaiba-iba, ay sadyang maliliit o di kaya naman ay malalaki. Samantalang ang pagtubo naman nito ay maaaring umabot ng 40 talampakan. Ito rin ay kinikilala bilang gulay na pinagkukunan ng maraming nutrisyon. Kadalasan itong isinasahog sa mga lutuing bahay tulad na lamang sa tinola, ginagaang kalabasa at marami pang iba. Ang iba naman ay hinahalo ang malunggay sa paggagawa ng pandesal o kaya naman ay sa pagsasaing ng kanin. Ayon sa isinagawang pag-aaral noong 2016, ang Food and Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology, patunayan na may kakayahan ang malunggay na mapigilan, mapapagal o salungatin ang tinatawag na colorectal cancer. Para sa karagdagang kaalaman na lahat, ang sakit na ito ay tinatayang kasali sa pinakapangkaraniwang cancer sa buong mundo. Bukod pa rito, naitala rin sa isang pag-aaral noong 2017 ang tulong na nagagawa ng maliit na pagkain ng malunggay sa paglaban sa iron deficiency anemia, vitamin A deficiency at folic acid deficiency na epektibo sa mga kabataang edad. Sa katunayan, ang bawat bahagi ng malunggay ay may bitbit na sustansya para sa kalusugan. Ang mga dahon nito ay hitik ng calcium, iron, phosphorus, vitamins A, B at C. Samantalang ang bunga naman nito ay mayaman sa protina, phosphorus, calcium at iron. Sa kaugnayan, nakakatulong ang pagkain o pagpapakulo ng malunggay sa pagpapatibay ng kalusugan. Nakakapagdagdag lakas ito at nakakapagpagamot sa ilang sakit ng katawan. Ang taglay na calcium nito ay kayang-kayang pagtibayin o mapabuti ang kalagayan ng mga buto. Higit na itinuturing ng iba na mas mabisa pa ang pagpapakulo ng mga dahon ng malunggay kaysa sa pag-inom ng gatas. Naaalagaan din na mas mabuti ng malunggay ang kalusugan ng ating mga mata sa taglay nitong vitamin A. Mabisa rin ang malunggay bilang sangkap sa mga pagkain para sa mga nangangailangan ng mabuting pampagana o di kaya naman ay pampatunaw dahil sa taglay nitong fiber.
Buhat ng dala nitong mga benepisyo, nirerekomenda pa rin na mas mabuting alamin at pag-aralan ang paraan ng pagsama ng mga dahon nito sa mga lutuin. Ito man ay dinikdik, pinakuluan o isinahog sa mga masabaw na putahe upang mas maging mabisa ang nutrisyon ng taglay. Para sa Tuklas Kaalaman, Dagdag Karunungan, Kabutiran at Kabuhayan, ako si Bea Katrina Caraig. Tuklas Kaalaman, Dagdag Karunungan. Mamaya po'y pag-uusapan natin itong tungkol po sa pagtatanim ng kamatis at mamaya ay makakasama natin si Casaldi Tanega. So napakahalaga po kasi nitong kamatis bilang isa sa mga gulay na talaga namang laging kasama sa mga sangkap na mga lutuin at masarap na sausawan. Abay, mamaya makakasama natin, ituturo sa atin ni Casaldi Tanega ang pagtatanim ng kamatis. Samantala sa ating paring Tuklas Kaalaman, alamin natin itong report ni Cheryl Cheche Vega Masikat hinggil naman sa mga palatandaan kung naglalandi na ang alagang baboy. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng PAGCOR. Sa pag-aalaga ng baboy, hindi lamang lahi, pakain at nutrisyon ang dapat isalang-alang. Nariyan din ang tinatawag na heat detection o yung paglalandi ng baboy na dapat malaman ng bawat nag-aalaga. Gaano nga ba ito kahalaga? Yan ang ipaliliwanag ng ating eksperto na si Dr. Oreste Teng David. Napakahalaga ng heat detection sa pag-aalaga ng baboy dahil dito nakasalalay kung mabubuntis yung inahin kapag ating ipina-AI. At kailan nga ba nag-uumpisang maglandi ang dumalaga at inahing baboy? Ang isang dumalaga, babaeng baboy, ay nagsisimulang maglandi sa edad na 6 na buwan. Kadalasan tumatagal ito ng 5 araw at pag nakalipas na ito, maglalandi uli ang inahin or dumalaga after 21 days. Sa inahin naman, mula pagkawalay sa mga biik, ito ay maaaring maglandi sa loob ng 7 hanggang 10 araw. Ano nga ba ang mga sintomas na naglalandi na ang dumalaga o inahing baboy? May 7 sintomas ng paglalandi ang mga inahin o dumalaga. Ang unang sintomas ng naglalanding inahin o dumalaga ay namumula yung ari at namabaga ang ari niya. Pangalawa, ang kikitaan ng liquid secretion o likido ang kanyang ari sa loob. Ang namamagang ari ng inahin dahil sa paglalandi, makikita nyo sa umpisa medyo mapula lang siya, tapos kinabukasan mapapansin nyo mas lalaki siya tsaka mas mamamaga. So ang sintomas ng naglalanding inahin o dumalaga ay mapapansin na ito ay balisa. Ito yung mga baboy na laging nakatayo kahit yung mga ibang kasamahan nila ay nakahiga na. Ang ika-4 na sintomas ng naglalanding inahin, humihina ang kain niya. Minsan, pag binigyan natin ng pagkain, akala natin sakit or may nararamdaman, pero posible baka naglalandi lang ito. Ang panglimang sintomas ng naglalandi, pag diniinan yung likod nito, tinataas niya yung mga tenga niya. Ang pang-anim na sintomas ng paglalandi ay ang madalas na pag-ihi nito. Kadalasan, dahil sa hormone na lumalabas sa kanya, may tendency siya na tayo at saka higa, tapos palaging umiihi. Ang huling sintomas ng naglalanding inahin na dumalaga, kapag may mga kasama siyang ibang inahin, mapapansin nyo, sumasampa sa ibang kasama niyang inahin. Mas madaling ma-detect kung yung naglalanding dumalaga or inahin kapag may mga kasama siyang ibang inahin sa kulungan. May iba pa bang paraan upang malaman kung standing heat na ang naglalanding dumalaga o inahing baboy? Sa dumalaga, mapapansin na nagpapakita siya ng sintomas ng standing heat sa ika-4 hanggang ika-5 araw ng paglalandi. Sa mga inahin naman, makikitaan sila ng standing heat mula sa ika-3 araw ng paglalandi hanggang sa ika-4 na araw ng paglalandi. Bukod sa standing heat, kailangan i-thumb check yung ari ng inahin, ipapasok yung thumb natin o hinlalaki sa kanyang ari. Pag may nakapa na liquid na malagkit, isang sintomas na rin na standing heat na rin yung inahing baboy. Sa mga dumalaga naman, ang thumb check ay sinasagawa sa ika-4 na araw ng paglalandi. At kung makita na malagkit na rin yung lumalabas sa ari niya, maaari na rin siyang mai-AI kapag na-check din na standing heat na siya. Ang isa pang para ay yung riding the back test or yung pagsakay sa
likuran ng inahin. Pagka napansin na yung inahin, tumitirik na yung tenga at hindi na rin gumagalaw, habang iniipit natin yung kanyang balakang sa ating mga paa, sintomas na yan na standing heat na yung inahin. Maaari ding gawin para malaman ang standing heat ng inahin, magwisik ng konting similya sa kanyang ilong o kaya gumamit ng bore odor spray, yung amoy ng barako na ini-spray sa ilong para malaman kung hindi na siya gumagalaw, posibleng standing heat na rin yung inahin. At ang panghuling paraan para ma-check yung standing heat ay yung paggamit ng teaser bore or yung sexually mature na barako. Ang ginagawa natin, nilalakad natin ang isang teaser bore sa harap ng mga naglalanding inahin. Pagka nagkaroon ng nose-to-nose contact, yung mga naglalanding inahin, tsaka yung teaser bore, nagpapakita ng senyales na standing heat, yung mga naglalanding inahin. Kapag nasiguro na natin na naglalandi ang mga dumalaga at inahing baboy, maaari na tayong magsagawa ng artificial insemination. At yan ang ituturo sa atin sa susunod ni Dr. Orestes Teng David, ang ating eksperto. At ako po si Cheche Masikat para sa Usapang Agri. Tuklas kaalaman, dagdag karunungan. Samantala sa ating mga balitang pang-agrikultura. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng PAGCOR. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Balitang pang-agrikultura. Ay, sa ating mga balitang pang-agrikultura ay pag-uusapan natin ang kahalagahan ng iba't ibang klase ng gulay. Partikular po yung kamatis. Abay, nasa linya natin ang dalawang magiting na mga magsasaka ng pangkat kabukiran, si Casal de Tanega at si June Espiritu. Sapagkat kamatis ang ating usapan ngayon, alamin muna natin mula kay Bea Katrina Karaig ang kanyang kaalaman hinggil sa kamatis. Tuklas kaalaman, dagdag karunungan. Latisin ang kamatis. Isa ang kamatis sa mga kilalang gulay na binanggit sa Bahay Kubo. Sa kaugnayan, ang kamatis ay tinuturing din bilang isang prutas. Kung usapang siyensya, ang kamatis ay may taglay na katangian para maituring na isang prutas. Sa makatuwid, ang kamatis ay parehong kinikilala bilang isang prutas at gulay dahil sa katangiang taglay na mayroon ito. Ito ay may siyentipikong pangalan na Solanum lycopersicum at tanyag naman sa katawagang tomato o tomato sa Ingles. Kabilang ito sa pamilyang Solanaceae kasama ang patatas, talong at capsicum. Ito ay karaniwang mamula-mula sa kulay, ngunit bago pa ito maging pula, ito muna ay maaring maging berde, dilaw o kahel. Marami itong maliliit na buto sa loob at makatas na laman. Kabilang ang kamatis sa sahog ng mga popular na lutuin tulad ng sinigang at sarsyado. Bukod pa rito, ito ay panglahok din sa kinamatisan na baboy o isda. Bukod sa mga nabanggit, ito rin ay nagagamit bilang tomato sauce, juice, paste at iba pa. Dahil isa ang kamatis sa mga pangunahing sangkap sa lutuin, ang pagtatanim nito sa bakuran ay may malaking benepisyo. Maghanda lamang ng masaganang lupa at buto ng mga kamatis. Pagkatapos, ilagay ang mga buto sa punlaan o seed tray at marapati na ito ay nasa lugar kung saan nasisikatan ng araw. Makalipas ang isang linggo, inaasahan na ang pagtubo nito at kinakailangan ng ilipat sa inihandang taniman. Sa tamang pag-aalaga ng tanim na kamatis, mahigit kumulang 3 buwan ay maaari na itong anihin. May kaaliitan man sa sukat ang kamatis, hitik naman ito sa benepisyo. Sa kaugnayan,
kilala ang kamatis bilang pampaganda o pampabuti ng kutis. Nakakatulong ang lycopene nito sa paggamot ng acne, sunburn at hindi makinis na balat. Habang nasa usapang pagpapaganda, maaari naman magamit ang tomato juice sa buhok upang patibayin ang mga ito. Ito rin ay may kakayahan na magpababa ng antas ng asukal sa dugo dahil sa taglay nitong chromium. Nakakapagpalusog din ng buto ang pagkain ng kamatis. Ito ay sa kadahilanan naglalaman ito ng mga bitamina K, calcium at antioxidant na mas nagpapabuti ng bone mass. Samantalang ang bitamina A at C ng kamatis ay nagpapabuti ng paningin at nakakatulong upang maiwasan ang pagkakaroon ng katarata sa mata. Sa kabuuan, hindi lang limitado ang benepisyo ng kamatis sa balat. Ito man ay maliit, malaki naman ang tulong na kayang ibigay nito sa kalusugan sa katawan. Para sa Tuklas Kaalaman Dagdag Karunungan, sa Bukiran at Kabuhayan, ako si Bea Katrina Caraig. Ang kamatis, nasa linya natin ang mahilig magtanim ng kamatis, si Casaldi Tanega. Good morning, Casaldi. Casaldi, good morning. Good morning, Sir Bob. Ayun, kumusta na ba ang magiting na tagapag-alaga ng kamatis ng Lipa City? Okay lang po, sir. Kumusta ba yung lagay ng panahon dyan? Pagka may mga balita tayo na galing sa Department of Science and Technology sa Pag-asa na mukhang nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility itong binabantayang low pressure area sa Pacific Ocean. Ano ba? Medyo makulimlim na ba dyan? Yes, sir. Kahapon, makakulang dito. Pero ngayon... Kahapon nakararanas ang Metro Manila maging ang ilang bahagi ng Central Luzon ng mga thunderstorm. Malalakas na mga pag-ulan. Jambay, umulan din. Kahapon, sir. Maulan dito. Pero ngayon, hindi ngayon Ayun. Nasa linya rin natin ang iyong kasangga, si Ka Jun Espiritu. Good morning, Ka Jun. Good morning, Karod. Good morning, Kasaldi. Magandang yan. umaga sa inyo lahat yan. Diyan ba sa iyo may malakas ding mga pagulang kahapon? Oo, Karod. Katunayan, bumubuho na yung ibang lupa dito sa kabundukan ng natatayuan ko. Ayun. So, ang ibig mong sabihin, sa tindi ng tribunada ng thunderstorm kahapon, may mga maliliit ng mga landslide na nagaganap ngayon sa kabundukan. Sige, Rewa. Kaya mahalagang magtanim tayo ng mga halaman para lang sa ganun may iwasan yung pagguho ng lupa. Aha. So, buti na lamang at merong June Espiritu dyan sa, Doña Remedios Trinidad ba yan? Oo, Karod, dito sa party ng Kalawakan, DRT. Ayun, so, sige. Napakaswerte nyo sapagkat bago yung inyong congressman dyan. Ang aking kaibigan na si Kongresista Mark Cholo Biolago, ang bagong kongresista ninyo dyan sa lugar ng Doña Remedios sa Trinidad ba yan? Sa San Miguel. Oo. Sa San Bayan yan ng San Miguel. District 3. Oo, sa ikatlo distrito, kasama dyan yung bayan ng San Ildefonso, San Rafael, hindi ko alam kung anong bayan pa yung nasasakop. San Miguel. Ayun, San Miguel, ayan. Siya yung bagong kongresista ngayon. At yung dating matagal na kongresista ay naigupo itong angka nito, yung lahing Silverio. Umaasa tayo na sa bagong administrasyon nitong si Mark Cholo Biolago bilang kongresista ay makikita ang bagong pag-asang pangarap ng isang kabataan. Yan si Cholo kasi, si Mark Cholo Biolago ay ang kasalukuyang alkalde ng San Rafael, Bulacan. So, pag-usapan natin, alam ko, ikaw ba Kajun mahilig ding magtanim ng kamates? Nung dati, nadali ko yung katagsagan ng pandemya, ng panahon ng pandemya. Anong panahon ng pandemya, ito yung itinanim mo na pumatok at kumita si Kajun? Totoo yun, dahil bumagyo noon
katatanim ko lamang ng kamatis, na tiyempuhan na nakalusot doon sa bagyo. Oo, yung ibang mga malalaki ng kamatis na sa mga ibang lugar, nadali ng bagyo, kaya halos sa akin lahat. Ang pound gate price noon is 100 per kilo. 100 pesos. Abay, ang kamatis ito nakalipas na ilang buwan, bumagsak na 10 piso. Pinakamataas na yung 30. At ayun, alamin natin ng Kasaldi. Magkano na ba ang presyo ngayon ng kamatis? Kasaldi. Hello, Kasaldi. Natabunan yata ng kamatis si Kasaldi. Balikan natin si Kasaldi. Kajun, sa pagtatanim mo ng kamatis, ano yung mga dapat isaalang-alang para maging malusog ang pagtatanim ng kamatis? Siyempre, kailangan ihanda mo yung lupa. Makondisyon mo yung lupa, anman halaman na kailangan malusog ang lupa. Dahil doon kumukuha ng sustansya ang ating mga halaman. At tingnan rin natin kung yung klase ng seedlings na ating itatanim. Siyempre, kung ano yung tinanim natin, yun na magiging malusog. Kasama na yung pag-aalaga natin sa ating mga halaman, yung subaybay, kalaban yung mga damo at saka mga insekto. At patuloy pa rin tayo magpapataba. Sa akin kasi, balanced fertilization na may organic at saka chemical fertilizer. Ayun. Pagkumparahin natin at pag-usapan natin, kayong dalawa mismo ni Saldi Tanega, ang magkwento ng inyong kanyang pamamaraan sa pagtatanim ng kamatis at kung paano maging hitik ang bunga ng kamatis. Kasaldi, good morning. Morning, Salod. Musta? Magkano na ba yung presyo ng kamatis ngayon dyan sa Bagsakan sa Batangas? Sa ngayon 35 per kilo. 35 per kilo? Yes, sir, Rod. Medyo nakasali. Ito'y sa Bagsakan, ibig sabihin nito, kapag dinala na ito sa mga palengke at mga pamilihan, mas mataas na ang presyo nito. Yes, sir, Rod. Maglalaro na sa 50 hanggang 60. So ngayon ba'y panahon ng anihan ng kamatis o hindi naman? Sa pating sir, panahon ng kamatis na yun. Pero sa amin dito sa Batangas, ay kasalukuyan pa lang kami nagtatanim. Sige nga, pag-usapan nating tatlo ni Kajun Espiritu ang wasto at tamang paraan ng tamang pagtatanim ng kamatis upang higit na maging masaganang ani. Ikaw ba, ano ang sistema na ginagawa mong pagtatanim ng kamatis? Preparation, tapos lalagay ng sigit lang. Sa ngayon, sir, kailangan naka-plastic na ang aming mga kamatis. Para kami makasipid sa labor. Saldi, mukhang malakas yata yung monitor mo. Medyo nagpipidback. Pakihinaan ng koperaso. Ayan, ng konti. Para mas maganda yung boses ng magsasakang si Saldi Tanega. Ayan. So, Saldi, Kajun, pwede kang pumasok-pasok para sa topic na sa land preparation tayo. Para may comparison tayo. Sa land preparation mo, Saldi, paano ang sistema? Ano ang nilalagay mong pataba? Yung chicken down, kailangan makasingaw muna bago lagyan ng plastic bags. Kasi kaya po niya ng plastic bags para po makasipit sa labor sa pag-weeding. Kasi yun ang number one na malaking gastos yung pagkuha ng damo. So, nilalagyan mo muna ng plastic. Ito ba'y bago itanim o nakatanim na? Sigindang muna, sir. Bago magtanim, lalagay sigindang, tapos lalagyan ng plastic. Bago, tapos puputasan yung plastic, doon itatanim ang mga kamatis. Ayun. So, nauuna pala yung pagtatakip ng plastic bago butasan at itanim ang seedling. Yes, sir, Rod. Para po yung halimbawang maulan, makokontrol ang tubig. Gaano kalaki yung seedling na kadalasang itinatanim sa pagkatanim ng kamatis? Sir, para naman yan, 21 days, mga isang tangkad.
Isang O wala dangkal. pa? Isang dangkal, 21 days. Yes, Sir Rod. May iba't ibang 18 to 21 days, pwede pa rin. may iba't ibang klase ba ng punla ng kamatis? Marami, sir. Pero ang accepted sa market ay yung tatawag namin Diamante Max. Diamante? Yun ang Diamante Max. Aha, yun ang Kung tawagin ko Max. yun ang sikat ngayon na yun ang mas kumikita at mas gusto ng consumer ng mga kababayan natin yung bumibili. Yes, sir. At saka maganda siya sa aming mga malukani. Maganda siya. Magandang klase ng kamatis. Sa simulang pagtatanim mo ng kamatis, kapag inilagay mo na yung seedling, ano ang susunod na proseso para siya ay maging matibay at malusog? After 7 days, tinitig namin ng calcium. Tapos after 14 days, side dress na, cycle 16, at saka ng nitrabor. Tapos after 21 days, abono ulit, doon din, cycle 16, nitrabor. Aha. Tapos ay pagdating ng 35 days, bulaklak na yan. So 35 May mga days, ano. nagsisimula ng mamulaklak. Sa panahon Yes, sir, pa Rod. ng, kailan nilalagay yung tulos para maging matibay ang sanga? Ayun po eh, pagkatapos ng plastikan at butasan, lalagay na namin yung tulos. Ayun. Kasama pala sa unang bahagi ang paglalagay ng tulos. Yes, sir, Rod. Una yung salang preparation o kasama sa salang preparation niyan. Para pag nakatalim ka na, hindi ka na maatraso sa paglalagay ng pagtatalim. Ano ang purpose o layunin ng tulos? Para po hindi lumapot ang bunga sa plastic o lupa. Kasi pag maulan, mabubulok yan eh. Kaya kailangan nakatalo siya. Pataas. Kajon, ikaw naman, sabi mo kanina, ikwento mo from yung land preparation mo, ano yung iba ba yung klase? Siya kasi naglalagay ng manure at iba pa. Ikaw sa land preparation, ano yung nilalagay mo? Ganun rin ako. Kailangan naglalagay ka ng mga manure, tayong baka, tayong manok, ng mga bulok na, o kaya compost. Ihalo natin sa lupa. Incorporate natin to. Gumagamit ka ba, Kajon, ng... ihanda na natin yon. Hamusan mo nang nakamakikata ng araw. Oo, hanggang sa land preparation yun eh. Oo. Gumagamit ka rin ba ng plastic, Kajon? Gumagamit rin ako ng plastic mulch para maiwasan na yung pagdadamo lagi. Yan ang kalaban rin ng halaman natin eh. Kagaw sa sustansya ng lupa eh. Ng halaman. Yung yung tulos, pagkatapos doon, lalagyan na ng tulos. Ikaw yung naglalagay din ng tulos. Naglalagay rin ako ng tulos, katulad ni kay Casaldi, yung tinatawag na bukawi ang ano sa amin dito eh. Ginagamit namin tulos. Ano yun? Yan ba yung ano yung bukawi? Yan ba yung maliliit na buho? Yung bamboo na maliliit? Buho siya. Buho. Pero matibay siya. Tumatagal siya hanggang ilang taniman ng iba-iba namang gulay. Pagkatapos ng kamatis po pwede mo itong lagyan ng pipino, ganun, o kaya sili. Yan. Ayun. Sa experience mo, 35 days din bago mamulaklak. Oo. Kapag nagsimula ng mamulaklak, ano ang susunod na hakbang ng paglalagay ng pataba at pag-aalaga, pagdidilig para masigurado nating tuloy-tuloy ang pamumulaklak at hindi ito malalagas? So, kailangan rin ng pataba na binibigay natin para nang sa ganun nga masuporta ang sustansya. At ang ginagawang pamamaraan ko yung pagpupruning rin. So, importante rin yung pinuprune yung kamatis. Tinatalbusan mo kahit namumulaklak pa lang? Doon sa mga lugar na sa ibaba. Na para pagkagapang siya. Ano ang dahilan nito para dumami ang mga sanga? Yun, para doon manggagaling yung mga bulaklak.
pag dumami yung mga sanga. Ayun. So, ang kamatis ba ay mahilig sa mas marami yung tubig na dinidilig o mas simple lang ang kailangan o payak? Hindi masyadong matubig, maano rin yan eh. Lalo na kung yung bago pa lamang siya sinanim, nagkakaano siya, nagda-dumping off. Kasi Aldi, sa sistema mo, kapag nagsimula ng mamulaklak, meron ka rin bang ginagawang sistema ng pagtatalbos o pruning? Wala sir. Hindi kami nagpo-pruning. Aha. Pagka mamula, saka namin tatanggal ng dahon. Yung pika-pruning namin. So wala kayong pagtatalbos, pagpuputol ng asbong? Apo, sir. Hindi na po namin kayang gawin yun dahil kami malawak po eh. Sa dami ng tanim ninyo. Sa dami ng tanim ninyong puno. Opo, sir. Ang hectare, itatayo naman ng 25,000 seedlings. 20,000, ano. Ayun. Sa bawat puno ba, ikinakapit ba ninyo ng personal o tinatalian ba yung kamatis para kumapit doon sa buho o sa tulos? O kusa na siya ikot doon? Magkakaroon lang kami sir ng ang pagkita ng tulos ay mga 8 feet. Tapos nakalang tali yun. Doon namin sasabi sa mga nilalagyan nyo siya ng pagitan ng mga tali. Maaring ito'y leteng o maaring ito'y alambre o iba pang klase. Meron pong tatawag na parang yun po sir. Yung mga 2-ply, 4-ply, gano'n. Bukod sa buho, ano pa yung mga kadalasang gamit ng mga magsasaka para magamit bilang tulos ng kamatis? Yun lang po ang ginagamit namin sa road. Kaya bibili ko ang tawag sa Batangas. Yung mga siit ba ng kawayan, hindi nagagamit? Ay, hindi po sir. Yung mga large scale na, hindi po advice sa po yun. Pwede yun kapag backyard lang, kung bailan ilan puno. Pero kapag maramihan, kailangan yung isang klase ng tulos para maging marami ang bunga. Saka sir Rod, yun po ay isasayin mo namin yung puno ng kawayan. Para yung second crop namin ang palaya. Kasi yan sir Rod, 1 month natanim ang kamatis, may pasunod na kami ng palaya. Doon po sa gitna ng marching, doon po namin ilalagay ang palaya. May pasunod na para kapag namatay na yung kamatis, ang mamumunga naman ay ang palaya. Yes, Sir Rod. Natatapos po ang kamatis, tapos isa kami ng palaya. Yung bang ampalaya, bukod sa tulos, meron pa itong balag? Kasama na po yung Sir Rod sa preparation ng kamatis. Sa taas. Lalagyan na po namin yung balag. Hindi naman ba nagkakaagawan sa sustansya ng lupa? Hindi naman po, Sir Rod. Hindi naman po. Ayun. Kajun, si Casaldi pala, ang pasunod na tanim ay ampalaya. Ikaw, ano naman yung ginagawa mong pasunod na tanim sa kamatis? Ay, yung cucumber. Cucumber. Ang tinatanim ko. Dahil umagapang din to. Gumagapang rin siya. Yung gumagapang na patola, hindi mo nyo ba nararanasan niya, Casaldi at Kajun, pagkatapos ng kamatis? Pwede rin Hindi ko ginawa yung... Kaya na, ang aming dito sa namin, sir, laging ang palaya ang aming pasunod. Kasi po, yun ang... Kasi ang problema sa patola, malalaki ang sanga, ganon? Hindi po, hindi. Dito po sa amin sa Batangas, mostly ang tatayin namin ang palaya kasi ito yun ang buwan sa market. Yun ang kailangan ng merkado. Opo, Sir Rod. Pero ikaw naman, Kajun, dyan sa lugar ng Bulacan, mas mabili itong yung cucumber, kaya cucumber yung alternatibong tanim. Oo, yun. Ang pinakamainam para sa akin. So, balik tayo sa kamatis. Kapag namulaklak na, nakita na natin, namumulaklak na, ilang araw bago magkaroon ng bukong bunga hanggang sa ito'y anihin? Yan po, Sir Rod, 60 days, 65 days, maaanihan na.
So 35 days, namumulaklak, tapos magkakaroon na ng mga bukong bunga. Pagdating ng 55 to 60 days, aanihin na. Yes, Sir Rod. Umpisa po yun, mahihinom. Sa karanasan mo ka, Jun, gaano katagal tumatagal ang puno ng kamatis na pinakikinabangan? Dito sa akin, porque kasi sa maasa lamang sa tubig ulan, pagkatapos ng tagulan, doon na natatapos yung buhay nila. Aha. Mm-hmm. Diyan sa karanasan mo, sapagkat upland area ang pinagtatamnan mo, sa isang puno ng kamatis, ilang kilo ang nakukuha mo? Wala akong record ng gano'n eh. More or less, sa pagtaya mo, sa pagtansya mo, sa isang puno ng kamatis, mga isang kilo ka ba? Kalahating kilo lamang o ano? Ay, mga 1 kilo. Mahigit. 1 kilo bago sa mamatay. Pero dyan ka, Saldi, sa produksyon mo, ay malawakang produksyon at mas masagana at moderno. Sa isang puno, ang ilang kamatis o gaano kadaming kamatis ang naaani mo? Yes, Sir Rod. Sa amin dito, average namin 2 kilos. Isang puno, Sir. Ilan? Nakapakagad na po yun. Ganong kadami? Yes, Sir Rod. 2 kilos. Ang aming average. Kumusta naman kapag ka marami yung bunga, ang resulta ba nito maliliit naman o malalaki pa rin? Hindi ba, Sir Rod? Yan po naman mula sa ilalim hanggang sa babaw ay may bunga. Hindi yun po ang alagaan namin para malaki. Meron bang klase ng abono o pataba na maaaring maging dahilan o pagmula ng pagdami ng bunga? Yes, Sir Rod. Kami, Sir, dito, pag 35 days na, inahalo na namin ng potassium, yung Humus 60. So yung potassium, yun ang nakakadami ng bunga. Yes, Sir Rod. Yun po yung aming ginagamit sa vegetative stage hanggang sa mag-mature na siya. May kahalo siyang 12-16, 50 yun, Sir. Sunod ang ratio. Tapos isang kutsara, isang puno. Kapag pinag-usapan naman yung problema, yung sakit ng kamatis, yung problema sa kulisap, at ano yung kadalasang sakit niyan? Gumagamit din ba kayo ng pestisidyo para patayin ang kulisap at puksain yung mapaminsalang nakakaapekto sa problema, Kajun? Sa akin dito wala pa naman akong karanasan kasi hindi ko naman madalas tinatay. Hindi naman siya napeste. Tuloy-tuloy lamang kanyang pagbunga. Kapag kailangan siyang pitasin, doon ko na siya pinipita. Pero anong natatanda mong kulisap ang kalaban ng kamatis? Yung parang may fruit fly. Parang yan ba yung kulay itim? Sa kanyang bunga. Kasaldi, yung fruit fly ba? Yan ba yung pumapasok mismo sa loob ng kamatis? Yes, Sir Rod. Yan po yung number 1 ting kalaban, yung fruit fly. Kaya kami, Sir Rod, meron ng mga busi ng kamatis namin. Yung ginagamit na po kami insecticide para doon. Kaya hindi namin masyadong problema yung fruit fly. Bago dumating anong panahon na nagbubomba kayo ng pestisidyo para maiwasan na yung fruit fly? Pag yung namumulak na siya, Rod, para maprotekta ko yung fruit ng kamatis pagka lumitaw na siya. Ang tanong, paano naman ninyo maproteksyonan ang mga bumibili nito at kumakain ng kamatis? Ilang araw bago nyo, halimbawa, ako'y nagbomba ngayong araw na ito, ilang araw bago kayo mamitas para hindi ito magkaroon ng epekto sa kalusugan ng tao? 7 days, Sir Rod, ang withdrawal niyan. 7 to 10 days ang withdrawal. Ng insecticide na ginagamit namin. Ang payo rin natin sa ating mga kababayan, kung gagamitin po yung kamatis sa sangkap sa pagluto ng ulam, hugasan at ibabad muna. Yes, Sir Rod. Yan po naman ay plastic ang balat niyan. Ay hindi mo masyado po tumatawag dyan yan. Kaya kailangan po, Sir Rod, yung talagang mga tubig.
ang paghugas ng pagbabaras. Sa karanasan mo, Kasaldi, halimbawa sa sa kalahating ektaryang taniman ng kamatis, magkano puhunan ang kailangan ng isang magsasaka? Sa ngayon, Sir Rod, pagbasa yung mahal ang mga agriculture inputs, ay kailangan namin ng mga 250,000. So, kung may ganyan kakalaki pa lang taniman ng kamatis, dapat may nakahanda kang 250,000. Yes, Sir Rod. Ito naman ay hanggang sa umani ka na. Ilang puno yun ng kamatis? Mga 10,000, Sir. 10,000 ganon. 10,000 na seedlings yan. Sa Yes, sir, Rod. 10,000 na seedlings, na gagastos ka ng 250,000 sa bawat anihan, magkano naman yung pagpasok nito, yung may bebenta mo yung ani mo, more or less, kung wala namang naging problema? Yan po naman Sir, hindi po sa presyo sa market. Ayun. Kung Opo. halimbawa hindi ka nasabay sa maraming ani at hindi katulad ng napabalita umabot na 10 piso yung 1 kilo, magkano ang balik nito? Kung kawag siya sinuwertehin ka. kilo, Aha. ay napakalaking pera, Sir. Ayun. Ayun po ang aming pagka 50 ang kilo, parang kami jackpot. Ayun. Ang minimum na presyo dapat magkano? Kaya ang kamatis ay mag-20 kilo. Para kumita kayo, dapat ang kamatis magkano ang presyo pinakamababa? 30, Sir. 30. 30 pesos. Yes, Sir Rod. Kapag ka 30 pesos, may konti na kayong kita. Balik puhunan, hindi na kayo nalugi. May kita na, Sir Rod. May kita na yan. Pero kapag ang kamatis ay bumagsak ng 10 hanggang 15 pesos, kawawa ang magsasaka. Yari, Sir. Wala. Ayun. So, ganun pala katindi, ano? Buti na lamang Yes, sir, Rob. si Kadyon Espiritu, hindi lahat ng panahon ay kamatis yung itinatanim. Paborito kasing itanim ni Kadyon Espiritu. Kadyon, hindi ba? Paborito mo magtanim ng kamote. Oo, ngayon. Pero ngayon nagtatanim ako ng mga saging. Saging Oo, naman. para medyo less maintenance. Yung ganitong panahon Oo. ba, panahon ng ganitong panahon, ito yung wastong pagtatanim ng saging. Oo. Lalo na dito sa Upland kasi hintay lang kami ng patak ng ulan eh. Kaya kahit na ano po pwedeng itanim. Ang mga permanent crop ang tinatanim ko ngayon, katulad yung kalamansi ko, nabubuk na inaanihan ko na after 2 years. Oo, ganoon. Ayun. At saka yung aking mangga. Oo. Sa Parang mga darating na yung mga episode. gulay kasi matrabaho siya eh. Oo. Sa mga darating na episode natin, iisa-isahin natin itong pagtalakay sa bawat pananim, hindi lamang ng gulay, kundi maging na iba pang pananim tulad ng puno, para nabibigyan natin ng wasto at tamang pamamaraan, kaalaman ng ating mga magsasaka. So, Kadyon, bago maputol ang linya mo, sapagkat mo kami problema yung globe line mo, ano ang iyong mensahe sa ating mga kababayan? Yes, alam natin yung mga pinagdadaanan ng magsasaka. Alam na ni Kasardian na minsan, lalo na sa marketing, minsan mababa, mataas yung presyo ng mga produkto natin. Tapos mataas pa yung mga farm inputs. Dumarating yun. At salamat naman at sana yung ating government ay patuloy na bigyan ng tulong ang ating mga magsasaka na nagpo-produce ng pagkain para sa ating mga mamamayan. Importante yung food security. Sa mga magsasaka naman, talagang yun ang ating buhay. Kailangan tuloy-tuloy lamang ang pagtatanim para tayo ay kumain, miski sapat para doon lamang sa ating pamilya. Okay, maraming salamat si Kapilecito Jun Espiritu mula po dyan sa Bulacan. Balikan natin si Kasaldi Tanega. Kasaldi, alam ko ikaw ay isang dakilang magsasaka kasama ng iyong asawa na nagtatanim. Mukhang ang asawa mo nagtapos sa larangan ng pagtatanim. Anong kurso tawag dyan, Kasaldi? Bachelor of Science in Agronomy, Sir. Agriculture, medyo rin ako yung asawa ko.
Ayun. Ako naman ay Alman Andre. Ipinagmamalaki mo yung pagiging magsasaka sapagkat sa pamamagitan ng pagsasaka, ilang anak ka napagtapos mo? Sir, 6 po. Ay, sa babae. 6. Apo, yes sir, God po sir, graduate na naman. Nang dahilan sa katas ng kamatis, katas ng sili, katas ng ampalaya, at pawis ng pagsisikap ni Kasal de Tanegat ng iyong may bahay, ang 6 mong anak ay nagsipagtapos at naging matatagumpay. Yes sir, Rod. Lahat sila ay may nagbaw na. Ayun, maraming salamat sa iyo, Kasal de Tanega, sa mga darating pang mga talakayan, sa ating mga balitang pang-agrikultura, huntahang bukid at pagtanim ay di biro. Si Ka Jun Espiritu, si Kasal de Tanega sa ating mga balitang pang-agrikultura. Ay, kahapon po'y galing kami dyan sa lugar ng Tagaytay at kami naimbitahan ng mga kaibigan ni Claro Conti. Ayan, si Claro Conti, si Konsehal Claro Conti ng San Pascual, Batangas, dyan sa Tagaytay. Ang kanya mga kaibigan ay nagsama-sama sapagkat kanilang ipinagdiwang ang napakasayang birthday ni Ka Berting Mendoza. Ayun, si Ka Berting Mendoza, si Ka Beting pala, si Ka Beting Mendoza ay nagdiwang ng kanyang kaarawan. Ayun, sa kanyang kaarawan. Hindi ko lang masyadong natanda kung ilang taon itong si Ka Beting. Ang host ay yung dating Vice Mayor na si Miriam Mendoza. Ayun, ng Tagaytay City. At ang itong si Ka Beting Mendoza ay pinasyalan din ng kanyang kapatid na si Attorney Esteban Mendoza na isang labor lawyer. 96 years old na. Abay, ang lakas-lakas pa rin. Gwapong-gwapo pa rin ang dating. Ito pala yung dating Vice Mayor ng Tagaytay. At naroroon din yung ang kanyang kapatid na babae na si Ma'am Emma Manimtim ng Talisay at Tagaytay City. Muli nating binabati ng happy birthday si Ka Beting Mendoza dyan po sa Tagaytay, at ang pagbati ay mula kay Konsehal Claro Conti, at siyempre pinapaabot na rin ng pagbati mula kay Mayor Roana Conti at kay Attorney Nicasio Conti. Sa aking pong pagbabalik sa amin pong Pulsong Bayan, pag-uusapan po namin ni Attorney Nicasio Nic Conti ito pong mainit na usaping tinatalakay ngayon at pinag-uusapan sa Kongreso, sa mataas na kapulungan dyan sa Senado at iba pa na sa ating bansa. Itong may kinalaman sa K-12 program para sa mga senior high school. Abay, pag-usapan natin to. Napakahalagang pinag-uusapan natin ang edukasyon at kinabukasan ng mga kabataang Pilipino, ang tabayanan sa ating Pulsong Bayan kasama si Attorney Nicasio Nic Conti. Sa kabukiran at kabuhayan. Patuloy nating linangin ang ating yamang pansakahan at paunlarin ang kabuhayan ng bansa kasama ang batikan at magsasakang broadcaster na si Rod Izon tuwing Sabado alas 4 hanggang alas 6 ng umaga sa Kabukiran at Kabuhayan. Ikalawang bahagi ng ating paglilingkod bayan. Narito na ang pagpapatuloy at walang humpay na serbisyo sa ating mga mamamayan, serbisyong legal at sa ating Pulsong Bayan. Ang ating kakampi, si Attorney Nicasio Nic Conti. Sa Kabukiran at Kabuhayan, may kakampi ka kasama si Attorney Nicasio Nic Conti, serving with honors, serbisyong legal at iba pa sa panahon ng pandemya.
magandang umaga sa iyo, Attorney Nick. Kumusta ka ngayong araw na ito ng Sabado? Good morning, Kuya Rod. Okay naman at pamaga ang gising at bumabati sa mga nakasubaybay sa ating mga kakampi at suki tuwing araw ng Sabado. Magandang umaga po sa inyo, lalo na po dyan sa aking mga kababayan sa lalawigan ng Batangas, sa Segundo Distrito, sa bayan ng Lubo, sa bayan ng San Pascual, sa bayan ng Bawan, San Luis Mabini at Tingloy. Good morning po at good morning kay Mayora Ruana Conti. Mukhang, ang aking may bahay, na mayor-elect na bayan ng San Pascual. Mukhang ngayon pa lamang ay binabalangkas na ni Mayor Ruana ang kanyang mga importanteng mga agenda ng paglilingkod sa darating na 3 taon. Tama, Kuya Rod, at nagbuo na nga siya ng transition team, upang sa ganon ay may pagpatuloy ang magagandang programa ng aming kasalukuyang mayor na nagpasyang hindi na lumaban, si Mayor Tony Di Mayuga, at ang pundasyon ng pamumuno o liderato ni Mayor Ruana ay unity and continuity. Yan. So patuloy ang magiging pag-unlad ng bayan ng San Pascual. Ayun. Attorney Nick, ngayong umagay pag-usapan natin sapagkat itong larangan ng edukasyon sapagkat malapit na yung darating na pasukan. Sapagkat mahigit 1 dekada na mula nang ipatupad itong K-12 program. Partikular ang senior high school, patuloy pa rin binabalikan at kinukwestiyon ang tunay nitong epekto sa kabataan at sa ating lipunan, Attorney Nick. Sa halip na magbigay ng mas maraming oportunidad sa trabaho o mas mahusay na paghahanda sa kolehiyo, maraming estudyante at magulang ang nagsasabing dagdag gastos lamang ito, habang ang mga employer naman ay bihirang tanggapin yung senior high school graduate bilang sapat na kwalipikado. At sa kabila ng layuning gawing globally competitive, ang mga kabataang Pilipino, Attorney Nick, ay tila may mga pagkukulang sa implementasyon at ugnayan ng DepEd, TESDA, CHED at ng industriya. Anong masasabi mo rito, Attorney Nick? Pulsuhan nga natin ito ngayong umaga, lalo na nga at magsisimula na naman itong panahon ng pasukan, Attorney Nick. Yes, Kuya Rod. Napapanahon na pag-usapan natin ito ngayong umaga habang sinusulong, Kuya Rod, ang panukalang rebisahin o pag-aralang muli ang senior high school sa Kongreso. Mahalagang pag-usapan kung ano nga ba ang kalalagayan ng implementasyon ng K-12 program at ano ang mga leksyon mula sa mga nakaraang mga taon at kung paano ang mas angkop na hakbang upang tayo ay makasulong dito sa programang ito. Tama ka, Kuya Rod, linawin natin ang mga issue, sagutin ang mga tanong ng taong bayan at itulak ang mga reformang tunay na pakinabang sa ating mga pamilyang Pilipino. Attorney Nick, bakit muling pinagdududahan ang bisa ng K-12 program, lalo na ang senior high school ngayon? Alam mo, Kuya Rod, dahil sa loob ng mahigit 1 dekada, hindi nakita ng marami ang ipinangangakong benepisyo ng senior high school. Lalo na sinasabing paghahanda sa pagkakaroon ng trabaho at ganoon na rin ang kahandaan pagdating sa kolehiyo. Marami ang nagtapos, Kuya Rod, pero hindi agad nakahanap ng trabaho. Kaya nagkaroon ng panawagan para reviewin o tuluyang alisin ito, ibalik sa dating programa. Ayun, mukhang dapat, sapagkat sa halip na mabigyan ng maraming oportunidad, mukhang walang nakitang magandang bunga. May panukala, Attorney Nick, si Senador Jingo Estrada na alisin ang senior high school. Ikaw, abogado ka. Legal ba itong gawin? Kuya Rod, may kapangyarihan ang Kongreso na amyendahan o buwagin ang anumang bahagi ng batas kabilang ng ang K-12 program. Ang senior high school
ay bahagi ng pwedeng i-review o palitan ng batas. Kaya Rod, ating ipagbigay alam sa ating mga tagapakinig na nagkaroon ng Republic Act 10533. Yan ang tinatawag na Enhanced Basic Education Act of 2013, also known as the K-12 Law. At ang layunin nga, Kuya Rod, ng batas na ito ay magkaroon ng isa daw kumpleto, sapat at integrated na sistema ng edukasyon na tumutugon sa pangangailangan sa lipunan. At sa ilalim nga ng K-12 law, ang bawat mag-aaral sa basic education ay dapat maging produktibong mamamayan na may kakayahang matuto ng patuloy, makibahagi sa trabaho, makiisa sa lokal at global na komunidad at mag-isip ng malikhain at kritikal at maging instrumento ng pagbabago. Pero ayon na nga sa explanatory note, yung nabanggit mo ng panukalang batas ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, ay naglalayon itong alisin, yung Senate Bill number 3001. Ay alisin na lang daw ang senior high school sapagkat 12 taon daw matapos ang Republic Act 1055533 ay hindi pa rin ganap na natupad ang layunin, Kuya Rod, na lumikha ng job-ready graduates. Binigyan din sa panukala na patuloy itong pasanin sa oras at gastusin ng mga magulang at estudyante. Lumilitaw nga, Atty. Nick, na kung ang isang magulang ay sadyang mahirap lamang, ginagapang lang yung pag-aaral, nadagdagan pa nga ng 2 taon, di ba? Kaya medyo dumadaing. Ang tanong ito, Atty. Nick, kung aalisin ang senior high school, babalik ba tayo sa lumang sistema ng 10-year basic education o yung 10 taong basikong edukasyon? Posible, Kuya Rod, kung papasa ang amendment ng batas. Ang panukalang Senate Bill 3001 ay naglalayong gawing 1 year ang kindergarten. At pagkatapos nun, 10 taon na lamang dahil 6 years ang elementary at 4 na taon sa high school tulad ng sistema dati. Ayun. So, balik sa dati. Sinong Pangulo ba yung nag-implement nito nung panahong ito? Panahon ito ni former President Benigno Noynoy Aquino. Ayun. At ang argumento nga nila ron ay napakarami daw bansa sa mundo na may K-12 program or K-12 program at parang isa na lamang tayo kasama ang bansang Angola na hindi daw nag-i-implement nito. Siyempre, gustong makiuso sa global practices kaya ito'y isinulong. Ayun, ang problema nga naman hindi naman tayo handang-handa nung ito isulong. Mukhang sa halip na mapaayos ayan na nga, yun na nga yung resulta. Kaya ang tanong ko ito, Atty. Nick, hindi ba sayang yung lahat ng ginastos at panahon sa pagpapatupad ng K-12? Mahalagang tanong yan, Kuya Rod. Pero kung hindi naman epektibo ang sistema, mas sayang kung ipagpapatuloy pa. At ang tamang hakbang ay ayusin o palitan base sa datos at naging karanasan natin mula nung naging batas ito noong 2013. Oo, pero itong bagong kalihim ng Department of Education, ayon kay Secretary Angara, babaguhin daw ang kurikulum. Epektibo ba ang bagong disenyo na ito sa pananaw mo, Atty. Nick? Pero bilib ako dito kay Senator Angara, yung ating DepEd Secretary. Napakaganda ng kanyang intensyon. Mula 15 core subjects, magiging 5 na lang. 5 na lang. Para tumutok sa mga essential skills. Pero pilot testing pa lang ito, Kuya Rod. Kailangang suriin ang resulta bago ipatupad sa buong bansa. Bigyan mo nga kami ng kaalaman, yung mga mamamayang Pilipino, ano yung bagong 2 track o itong nirebisang senior high school curriculum na to? Kuya Rod, may academic at technical professional. Sa ilalim nito ang electives gaya ng arts,
sports ay at design ay papasok sa academic track para mas simple at mas flexible ang choices ng mga estudyante. Sa iyong pananaw bilang isang professional, bilang isang abogado, bilang isang nanggaling din sa ganitong sistema, mas madali ba itong bagong kurikulum para sa mga estudyante? Yes, Kuya Rod, para sa akin ito ay mas madali dahil mas kakaunti ang core subjects at mas malinaw ang mga track. Pero ang tanong, Kuya Rod, ay ito, sapat na ba ito para ihanda sila ang ating mga estudyante sa tunay na buhay, sa kolehiyo man o sa trabaho? Ayun. Sa kabila ng K-12 Attorney Nick, bakit marami pa rin senior high school graduates ang hindi makahanap ng trabaho ngayon? Yan nga, Kuya Rod, ang sinasabi. Kaya daw dinagdagan ng 2 taon ay para may ihanda sila. Kung hindi man magkolehiyo, ay magkaroon ng kahandaan sa paghahanap ng trabaho. Bakit nga ba hindi pa rin makahanap ng trabaho ang mga senior high school graduate? Dahil hindi pa rin naaayon, Kuya Rod, sa aking opinion, sa pangangailangan ng industriya, ang training na nakukuha nila. Kulang, Kuya Rod, ang coordination sa DepEd, TESDA at private sector. Kaya dapat silang magtulungan upang matugunan ang suliranin na ito. Ayun. Ano naman yung pulso mo sa mga kumpanya? Nakikita mo bang pabor ba yung mga kumpanya sa pagkuha ng mga senior high school graduates? Kuya Rod, sa totoo lang, marami pa rin mga employers ang mas gusto pa rin ang mga college graduate. Kaya kahit may senior high school diploma na, nahihirapan pa rin ang mga graduates na makapasok sa trabaho. Sa panig naman ng mga guro, yung mga nagtuturo, ano yung pananaw ng mga guro ukol sa K-12? Maraming guro ang nagsasabi, Kuya Rod, na overloaded ang curriculum at kulang sa training at materyales. Kaya mahalaga ang kanilang boses sa pagre-review ng programa. Isama natin ang ating mga guro. Epektibo ba talaga ang naging sistema ng pagpapatupad ng senior high school? Mas alam nila ito. Hanggang ngayon nga, Kuya Rod, tinutugunan pa rin ang kawalan o problema ng mga classroom. Paano nga magiging epektibo ang programa? Dumami pa yung pangangailangan dahil nadagdagan. Sa halip na mawala na sa eskwelahan at nasa kolehiyo na, andun pa rin sa senior high school. Mukhang may punto yung mga guro. Yung mga guro naman isinabak hindi pa na napapanda yung mga bagong kaalaman doon sa bagong K-12 program na yan na umabot na ng 1 dekada. Pero ang tanong ito yung pinakamagandang pulsuan mo, Atty. Nick. Siyempre, ang magpapasa ng lahat ng problema at obligasyon ay mga magulang, ano yung sinasabi ng mga magulang tungkol sa dagdag na 2 taon? Pero ang kadalasang sentimiento ng ating mga magulang ay dagdag gastos daw ito, Kuya Rod, para sa kanila. Dagdag pamasahe, dagdag baon, dagdag gastos sa uniforme, dagdag gastos sa ballpen, aklat, mga papel at iba pa. Kung hindi naman sigurado ang tinatawag na return ng investment, sabi nila, nagiging pamigat daw ito sa ordinaryong mamamayang Pilipino. Na sa halip na nakakapagtrabaho na ng ayos sa mga bata o nakakatawid sa kolehiyo, nabibinbin pa raw, Kuya Rod, ng 2 taon sa high school. Matake mong 2 taong kang, yung isang magsasaka halimbawa, 2 taong nadagdagan yung kanyang hihintay na naman at pagbuno ng problema para matapos yung anak niya na sa halip na matapos na kagad ng kolehiyo. Yung iba namang matatanda ng mga magsasaka, mga mamamaya o mga tatay na nagpapaaral, ay minsan nakakamataya na yung pag-aaral ng kanilang mga anak. Paano naman, attorney, ang mga estudyante sa probinsya? Pero apektado sila. Lalo na doon sa mga lugar na kulang ang pasilidad. Hindi lahat ng truck ay available. At minsan,
walang sapat na guro. Mhm. Kaya't hindi pantay ang oportunidad pagdating sa implementation ng K-12 program sa rural at urban areas. Ayun. So ikaw nanggaling sa 10 basikong taon. Ako rin ganun din naman. Maayos naman yung naging edukasyon ko at ikaw naman naging maayos at isa ka pang batikang abogado at ekonomista ngayon. Ang tanong nga ito, anong epekto kung babalik tayo sa dating 10-year system? Malaki rin ang epekto, Kuya Rod. Dapat timbangin din ang ating mambabatas ang magiging resulta. Kung tayo ilan lamang sa natitirang mga bansa na hindi nag-i-implement ito, may epekto ito sa international recognition ng ating mga graduates. Aha. Pero kung mapapatunayan naman, Kuya Rod, na mas mahusay ang sistema, kahit 10 taon lamang ang pagpasok, kumpara sa 12 taon, baka naman tanggapin pa rin ito ng ibang bansa. Ibig sabihin, Kuya Rod, may global recognition pagdating sa mga mag-aral. For example, sa mga seafarers, meron tayong patakaran dyan, Kuya Rod, nung nasa marina ako, na kinakailangan ang pamantayan sa Pilipinas ay sumusunod sa pamantayan sa mundo pagdating sa standards on training, certification and watchkeeping kasama ang education ng mga seafarers. Na pag hindi mo na kumpleto ang requirement pagdating sa edukasyon at training, hindi ka naman makakapagtrabaho sa mga international seagoing vessels. Again, ang importante ay mapatunayan, Kuya Rod, na competitive at competent ang ating mga graduates kaya 10 taon yan o 12 taon pa ang kanilang bilang ng taon sa pag-aaral. Ayun. Dapat magkaroon ng isang tamang pagbalansit, pagtimbang ng mga positibo at negatibong epekto hindi lamang sa international na recognition kundi sa kapakinabangan sa sarili nating lipunan at sarili nating bansa. Attorney, handa ba ang DepEd na i-roll out ang bagong curriculum? Sa tingin ko naman, Kuya Rod, at sabi ko si Senator Angara na ngayon ay kalihim ng DepEd, si Sani Angara, ay pinag-aralan naman ito. At ako'y naniniwala na sa pagpapilot nila nito ng programa sa 800 schools pala ang naman, Kuya Rod, ay tunay na tutugon sila sa haman kung paano i-expand sa lahat ng public at private schools ng maayos at patas ang bagong curriculum. Nitong nakalipas na mga taon naubos na yung pondo natin sa ayuda at Attorney Nick. Tanong ito, makatitipid ba ang gobyerno kung aalisin yung senior high school? Kuya Rod, malaking bahagi ng budget ng DepEd ay napupunta sa implementation nga ng senior high school. Pero ang tanong ito, saan ilalaan ang matitipid? Ayun. Dapat ibalik ito sa pagpapabuti ng basic education. Ang problema, baka mamaya tanggalin ng 2 taon, idagdag na naman sa ayuda. Idagdag na naman sa ayuda to. At gagamitin na naman itong pambili ng boto. Ay, naku, kawawa tayong mga pangkaraniwang Pilipino, Attorney Nick. Baka gagamitin na naman ito para manatili sila sa pwesto. Ay, mantakin mo, pag nalista ka sa ayuda, at tapos sila pang maglilista, para mo na silang binili sa darating na eleksyon. Kaya dapat siguro yung matitipid dito, kung sakali man ito revisahin at ipatupad dito, dapat may paglalaanan talaga, Attorney Nick. Parang PhilHealth yan nilaan na ng pondo ng mga buwis na kinuha sa tao. Pero nung nakita may sobrang kulang 100 milyon ba yun? Nung 90 billion ba yan? Abay, mukhang nadala sa kung saan ayuda, no? Tama ka, Kuya Rod. Kaya ang panukala natin, dapat ibalik ito sa pagpapabuti ng basic education at huwag gagastusin sa ibang mga programa. Ayun, sana. Magsana-sana na lang tayo. Yun na lang ang pwede natin magawa. Yung sana, manalangin, umasa. Pero pagdating sa dulo, alam mo naman sa panahon na ito, kapag pinag-usapan na yung posisyon sa gobyerno, kapag may ayuda, siguradong tataas ang kamay ni kongresista. Ito pa yung tanong, Attorney Nick. May epekto ba ito sa mga guro ng senior high school? Pero magandang tanong yan. Kaya kinakailangan pag-aralan ng ating mga mambabatas at policy makers ang issue nga ng implementation ng senior high school. Sapagkat malaking epekto nito sa mga guro.
baka mawala ng load o trabaho ang ilan sa kanila. Kaya kailangan magkaroon ng transition plan kung sakaling alisin ang senior high school. May pag-asa pa ba, attorney, na mapabuti ang senior high school kaysa tuluyang alisin? Sa tingin ko naman, Kuya Rod, malaki ang pag-asa, no? At dahil naka-align nga tayo sa global standards pagdating sa recognition ng mga graduates, dapat tugunan ang root cause ng mga problema. Kakulangan sa quality, relevance at industry alignment. At yun nga, kakulangan ng pondo at sa halip na mapunta sa papaunlad ng programa ng basic education ay napupunta sa ayuda. At naging argumento nga na parang yung budgetary requirement na kinakalang pinakamalaki ang edukasyon o DepEd, parang hindi nga nasusunod. Kaya importante, Kuya Rod, ay matugunan ang mga pangunahing problema na naging dahilan ng, sabihin natin, kakulangan na implementation ng senior high school. At naniniwala tayo na kung maganda naman ang magiging implementasyon, maaring mas maigi nga na huwag na munang tanggalin ang senior high school. Pero ang tanong, attorney, ano yung dapat gawin ng Department of Education, ng Technical Education, itong TESDA, at maging itong Commission on Higher Education, itong CHED, para maging epektibo ang sistema? Pero ang dapat gawin ng mga ahensya yan ay mag-usap-usap sila at mag-align. Kailangan ng tinatawag na whole of government approach pagdating sa napakahalagang issue na ito. Dapat, Kuya Rod, magsanib puwersa para matiyak na aligned ang curriculum sa trabaho, entrepreneurship at higher education. Uulitin ko, kaya nagkaroon ng senior high school ay para ihanda sila pagdating sa kolehiyo. At gano'n naman, kung hindi makarating ng kolehiyo, ay magkaroon sila ng trabaho. Kung hindi rin naman matutupad ang intensyon ng batas, dahil nga sa kakulangan ng ugnayan ng mga ahensyang ito, ay malaking problema yan, Kuya Rod. Attorney Nick, sa ilalim ng bagong curriculum na ito, may pag-asa bang maging globally competitive ang mga estudyante? Alam mo, Kuya Rod, globally competitive naman ang mga graduate ng Pilipinas. Yung ating mga estudyante talagang magagaling. Sa matter of fact, pwede nating ipaglaban ang ating human resource pagdating sa quality, competence, reliability, at saka pagiging competitive. At kung tututok tayo sa essential skills tulad ng communication, ng science, math at history, lalong iigting at huhusay ang ating mga graduates. Pero kailangan itong samahan ng tamang training sa critical thinking at digital literacy. Alam mo, Kuya Rod, napakarami nating mga graduates. Pero marami pa rin hindi mag-qualify ng mga virtual assistants dahil kulang na kulang pa rin, Kuya Rod, ang ating pundasyon pagdating sa digital literacy. Ayun. At dahil nga sa isang issue na lagi nating binubulat-lat ng mga nagdaang mga buwan, paano magkakaroon ng digital literacy, mahina ang internet connectivity sa bansang ito, at kulang pa rin sa mga gadgets para magka-access sa mga online learning modules. Yun nga sana ang iyong agenda at krusada, ang mapalakas ang digital literacy upang nang sa ganon ay makilala at mahubog ang ating mga mamamayang Pilipino sa pangangailangan hindi lamang sa bansa kundi sa buong mundo. Ito pa yung tanong, Atty. Nick. Sa dulo, ano ang dapat tanongin ng bayan tungkol sa K-12 program? Simple lamang, Kuya Rod. Nakakatulong ba ito sa kinabukasan ng ating mga anak? Kung hindi, may obligasyon tayong baguhin ito para sa kabataan at para sa bayan. Ang alam ko, attorney, marami ka pang dapat pang, ang alam ko, ano ba yung mga kaalaman pang pwede mong idagdag hinggil sa mga impormasyong dito, hinggil sa K-12 na to? Kuya Rod, hindi lahat ng bansa sa mundo ay may K-12 o senior high school. Nakapareho ng ini-implement sa Pilipinas. Bagaman maraming bansa ang may 12 taong basic education, ang istruktura, nilalaman at layunin ng kanilang programa ay magkakaiba, Kuya Rod. Ang mga, ayon sa ulat ng Asian Development Bank, mahigit 140 na countries daw ang may K-12 o katumbas na sistema.
Ngunit, Kuya Rod, ang implementasyon nito ay naaayon sa kanilang lokal na konteksto at pangangailangan. Hindi basta na lang makakopya na dahil merong mga bansa nag-i-implement, gumaya tayo. Halimbawa, sa Japan, ang upper secondary education ay tumatagal nga ng 3 taon na may mga track para sa akademiko, technical, vocational na edukasyon. Sa Estados Unidos, ang high school ay karaniwang sumasaklaw sa grades 9 hanggang 12. At may iba't ibang curriculum depende sa estado. Samantala sa ilang bansa tulad ng Germany, Kuya Rod, ang basic education ay maaaring mas maikli. Ngunit may malawak na sistema ng vocational training pagkatapos ng compulsory education. Ibig sabihin, Kuya Rod, sa makatuwid, bagaman maraming bansa ang may mga programang katulad ng senior high school, hindi ito nangangahulugan na pareho ang kanilang istruktura o layunin. Ang K-12 program ng Pilipinas ay isinabatas upang i-align ang sistema ng edukasyon sa international na pamantayan. Ngunit ang implementasyon nito, Kuya Rod, ay ang epekto nito ay natatangi sa ating lokal na konteksto dapat. Ayun, talagang nga naman talagang dapat makalkal, mapag-usapan, komprehensibo at malaliman. At napakahalaga ng mga ibinigay mong impormasyon, Atty. Nick. Para na sa ganun higit nating mapatatag, mapalakas ang larangan ng edukasyon na siyang tanging pamanang maibibigay hindi lamang ng ating mga magulang, kundi pamanang pwedeng ibigay ng ating Estado sa mga kabataang Pilipino. Anong yung words of wisdom ngayong araw na ito? Yes, Kuya Rod, ang aking words of wisdom sa ating mga taga-subaybay. Ang reforma sa edukasyon ay hindi dapat nakatuon lamang sa sistema, kundi sa pangarap ng bawat batang Pilipino na umasenso at makatulong sa kanyang pamilya. Mga minamahal, ito po si Atty. Nick Conte, ang inyong kakampi. Maraming salamat si Atty. Nicasio Nick Conte, serving with honor. Sa kabukiran at kabuhayan, may kakampi ka. Kasama si Atty. Nicasio Nick Conte, serving with honors, serbisyong legal at iba pa sa panahon ng pandemya. Samantala sa ating pintig, balita at talakayan. Ay sa ilang mga balita sa ating pintig balita, sa Laguna Province, itong si Governor-elect Sol Aragones ay nanumpa na sa harap ng isang barangay chairman. Abay, nanumpa na po bilang bagong gobernador ng Laguna si Sol Aragones. Mismong sa isang barangay chairman ng isang pinakamaliit na barangay. Yung PAMI, dyan po sa PAMI Laguna, kay Chairman Anselmo Coronado. Ayon po kay Aragones, ninais ko po na dito manumpa para makita kung paano maaari pa natulungan ang maliliit na bayan para sa kalusugan, agrikultura at turismo. Habang ang pangkahalatang panunumpa po ay gaganapin naman sa Kapitolyo. Ayun, binabati ko ang aking kasanggang si Gobernador Sol Aragones. Ito po'y kasabayan ko po bilang field reporter ng ABS-CBN ng halos 3 dekada. Ay, dyan po sa Bulacan, sa 3rd District po ng Bulacan, si Congressman-elect Mark Cholo Biolago ng Bulacan 3rd District ay nanumpa na po bilang bagong kongresista sa kanyang bagong tungkulin dyan sa 3rd District po ng Laguna. Iginuhit po sa kasaysayan ng 2 distrito ng Bulacan ang bagong pamumuno ng bagong halal na representative ng 2 distrito sa katauhan ni San Rafael Mayor Mark Cholo Biolago. Nanumpa si Congressman Biolago kay Senate President Chis Escudero at Senador Jingo Estrada mismong sa Philippine Senate kasamang kanyang pamilya
at mga kaibigan. Ay congratulations kay Congressman Mark Cholo Biolago. Binabati ka rin ng iyong kasanggang si Attorney Nicasio Niconte. Diyan naman po sa Quezon Province Port District, Representative si Attorney Mike Tanpo, si Representative Attorney Mike Tanpo ay muli pong nanumpa sa kanyang ikalawang termino. Formal pong nanumpa sa tungkulin si Quezon Port District Representative Attorney Tan sa harap po ni Presiding Judge Agripino Bravo ng Regional Trial Court Branch 55 sa Lucena City. Sa kanyang panibagong mandato ng mga mamamayan, nais po ni Kongresista Attorney Mike Tan ang higit pang pagpapaigting ng aktibo, matatag at tumutugon sa serbisyong tunay at natural. Ito pong si Congressman Attorney Mike Tan ay anak po ni Governor, First Lady Governor ng Quezon na si Governor Dr. Helen Tan na nahalal din po bilang sa kanyang second term bilang gobernador po ng Quezon Province. At siya din po ay anak ni DPWH Regional Director Ronel Tan. So congratulations kay Congressman Attorney Mike Tan sa Port District ng Quezon Province. Abay, dyan po sa habang ang iba na may nagagalak, abay, dyan po sa Porac, Pampanga ay isa pong malawakang rally, prayer rally, yung inilatag po dyan. Alam po ba ninyo na lumabas ng kalye sa bayan po ng Porac, Pampanga ang napakarami libo-libong mga residente upang sama-samang isigaw ang tinig ng mga mamamayan na dapat umanong irespeto ang desisyon ng bayan ng iluklok at muling ihalal ang suspended mayor na si Jing Capil na pilit na ipinadidisqualified ng kanya mga kalaban sa politika. Matapos yung landslide victory nito at naiproklama na ng Commission on Election, nagkasama-sama ang mga nagkakaisang residente sa isang unity walk and prayer for peace. Ang sigaw po ng mga residente, igalang ang resulta ng halalan noong Mayo 12. Ang kanilang sigaw, Vox Populi Vox Dei. Ang tinig ng bayan ay tinig ng Diyos. Ano po ba ang dahilan? Ang dahilan po, kinukwestiyon ng kanyang kalaban, ng kanyang mga kalaban sa politika, na hindi na raw ito kwalipikadong kumandidatong alkalde sapagkat siya ay may kaso sa ombudsman. Nanalo po itong tao, pinayagan ninyong kumandidato. Sana hindi na ninyo pinayagang kumandidato. Itong Comelec sana hindi na pinayagang kumandidato. Ibig sabihin, pinayagan ninyo, legal ang kanyang pagkandidato. At bukod po doon, landslide po ang naging panalo. Nagpasya po ang taong bayan. At ito ang nanalo. Pagkatapos po mukhang kinasuhan sa Comelec, pinagdidisqualified ng mga kalaban. At nagdesisyon naman ng itong committee ng Comelec na panumpain daw yung ibawalang bisa yung proklamasyon at panumpain yung natalong kandidato na nakakuha lamang ng maliit na boto. Abay, samantalang mayroon pong ipinalabas na temporary restraining order ang Supreme Court na sa mga ganitong kaso. At ang problema pa, naiproklama po itong si Capil. Ibig sabihin, pwede po ba yun? Na dalawang tao yung ipoproklama mo, tapos babawiin mo, magpoproklama ka mo na ng talo. Ay narito po, meron pong pahayag mismo si Mayor Capil, si Mayor Jing Capil ng Porac, Pampanga. Pakinggan natin. Ay, pakinggan nga natin yung mensahe ni Mayor Capil. Yan po yung sana po huwag maging dahilan po ng matinding kaguluhan
Ito pong nagaganap po dyan sa Porac, Pampanga. Ayun. Nakita ba natin yung andyan, yung tinig niya ay importante kasi marinig din natin yung panig mismo ni Mayor Kapil ng Porac, Pampanga. Una po, siyempre ako'y nalulungkot sa naging decision po ng second division ng COMELEC. Pero ako po'y nagpapasalamat sa aking mga kababayan na patuloy po na nagtitiwala sa akin. Ito pong laban na ito ay hindi lamang laban namin, laban ko o laban ng aming pamilya. Ito po ay laban nating lahat. Sa lahat po na gusto na tayo ay may halal at mamuno sa ating bayan. Kaya ako po'y nagpapasalamat sa inyong patuloy na tiwala, suporta at panalangin sa akin. Sana po huwag tayo pong magsawa na manalangin at magtiwala sa akin. Asahan niyo po na tayo sa tulong po ng ating Panginoon, sa inyong mga dasal ay tayo po'y makakaraos dito sa nangyayari sa atin. Manalig lang po tayo sa ating Panginoon. Yan po si... Ano po yung nakikita ninyo ng pagsubok na ito? Ako'y nagtitiwala sa ating Panginoon na at in the end tayo po ay mabibindicate dito. Lalabas din po ang katotohanan. So ibig sabihin po nito sapagkat kayo ay nag-file ng motion para sa COMELEC and Bank, hindi po na ipapatupad. Walang disqualification na ipatupad pa. Opo, tayo po ay merong motion for reconsideration. Sana po makita ng COMELEC and Bank na tayo po ay nasa tama. Yan po si Mayor Kapil ng Porac. Sana po'y maging makatarungan na magiging desisyon ng COMELEC and Bank. Samantala sa iba pang mga balita sa Zambales, si Kongresista Doris Nanay Bing Maniquis po ay nanumpa sa kanyang ikalawang termino. Nanumpa na sa kanyang ikalawang termino, ito pong si Kongresista Nanay Bing Maniquis, dyan po sa Zambales. Pinanumpa siya mismo ni Commissioner Attorney Grace Maniquis Tan, Chairman 4 ng National Labor Relations Commission. Kasama ni Nanay Bing ang kanyang buong pamilya sa panguna ng kanyang ina na si Ginang Mercy Maniquis sa kanyang bagong panunumpa bilang halal na kongresista ng Zambales at 2nd District nitong nakalipas na eleksyon. Binabati rin natin si Governor Hermena Sabdani sa kanyang pagkapanalo bilang sa kanyang ikatlong termino bilang gobernador ng Zambales. Samantala, dyan naman po sa Hermosa, Bataan, abay, isa pong parada ng pasasalamat at pagpupugay ang ginanap po dyan matapos ang tagumpay ni Mayor-elect Ann Inton. Sa una pong pagkakataon, matapos yung proklamasyon, nilibit po ni Hermosa Mayor-elect Ann Inton kasama ang One Bataan team sa panguna ni Governor Jose Enrique Joet Garcia III ang buong bayan po ng Hermosa. Bitbit ni Mayor Ann Inton, Vice Mayor-elect Patrick Reliosa at sangguniang bayan ng pasasalamat at matinding tiwalang ipinagkaloob sa kanilang team. Si Mayor Ann at Vice Mayor ay unopposed, wala pong lumaban sa nakalipas na halalan, na isa pong matibay na indikasyon ng pagtitiwala ng buong bayan kay outgoing Mayor Jopet Inton na kanyang asawa na naglingkod sa nakalipas na 9 na taon nito bilang ama sa 9 na taong paglilingkod nito diyan po sa bayan ng Hermosa bilang mayor. Ayon po kay Mayora Ann, sa inyong tiwala at suporta para sa patuloy na paglipad ng Hermosa, maraming salamat. Sama-sama nating abutin ang mas maliwanag na kinabukasan para sa ating minamahal na bayan. Totoo naman po na ang bayan ng Hermosa mula sa pinakamahirap na bayan sa 1st District ng Bataan, ngayon po ang Hermosa ang pinakamayamang bayan sa 1st District ng Bataan sa ilalim ng nakalipas na pamamahala ni Mayor Jopet Inton sa nakalipas na 9 na taon.
Yan po ang ating mga pintig, balita at talakayan. Dumako naman tayo sa ating agrikulturuan. Nasa linya natin si Doc Rolly Encarnacion. Good morning, Doc Rolly. Good morning, Karod, at sa ating mga masugid na tagapagtangkilik ng ating programa. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ayun, alam ko, Doc Rolly, nitong nakalipas na mga araw na naman marami na namang paglilingkod na iyong ginawa. Ano-ano po ang mga ito? Balitaan mo nga kami. Karod, tama. Tayo ay patuloy na umiikot sa iba't ibang panig na ating kapuluan upang magbigay ng seminar tungkol sa pagpapaunlad ng local livestock production. Galing tayo nung May 30-31 dyan sa San Jose, Batangas. Napakaraming magsasaka, Karod. Mahigit sa 3,000 magsasaka ang nagpunta sa FPJ Arena para sa Philippine Livestock Feed Mill and Game Fowl Congress para matuto sa pag-aalaga ng iba't ibang hayop na magiging kabuhayan para sa kinabukasan ng ating mga kapamilyang Pilipino. Oh, napakahalaga. Yan po ang mahalaga po. Napakahalaga talaga ng kaalaman. So, importante, ang kalamang dapat nating iparating naman na Doc Rolly sa mga lokal na pamahalaan, yung pagkakaroon ng mga veterinaryo, ng mga LGU sa buong bansa. Abay, sige nga, ikwento mo nga sa amin kung ano yung mga kahalagahan na dapat ang bawat bayan, ang bawat LGU at bawat lungsod at bayan ay magkaroon ng veterinaryo. Tama po, Karod, meron po dalawang batas, Republic Act 7160 noong pang 1991, better known as the Local Government Code, na nagtatalaga, nasa batas. Kapag kayo po ay lalawigan, kayo po ay lungsod, at first class municipality, tama-tama, Karod, pag-upo sa June 30 ng mga local chief executives. Kailangan po meron kayong veterinaryo sa inyong lalawigan, lungsod, at premyadong munisipyo sa buong bansa. Karod, hindi po pwedeng wala. Pangalawa ay kinakailangan under dito sa Republic Act 9482. Mas kilala sa Anti-Rabies Act of 2007. Lalo na ngayon, Karod, nabanggit natin ng karaang Sabado. At sa mga sumusunod pang araw, pila-pila ang mga tao sa post-rabies exposure. Dumadami at umaabot na sa mahigit 300 Pilipino ang namatay dahil sa sakit na rabies. Ito ang problema kapag ang mga chief executives na uupo, lalo na yung mga bago, ay hindi susundin ang dalawang Republic Act na ito, makakaproblema po sa animal diseases, public health. At tinatawag po nating paglalapan ng animal welfare violation at ang pagkalat ng rabies sa tao. Karon, so nananawagan po tayo, lalo na ang samahan ng Provincial, City, Municipal Veterinarians League of the Philippines, dapat po lahat ng mga probinsya, lungsod at mga premyadong munisipyo ay magtalaga ng kanilang veterinaryo sa kanilang local government unit. Eto, may tanong yung isa nating kababayan, Doc Rolly. Pakipaliwanag nyo nga po sa amin. Ito, ang pangalan niya ay si John Allen Reyes. Ayun, si John Allen Reyes ng Orani, Bataan. Kababayan ko to. Pakitanong nga po kay Doc Rolly, kapag nakagat ng aso, ano ang mga dapat naming gawin upang kami ay huwag maging delikado? Ayun, ang tanong niya. Opo. Unang-una, kalmot lamang. Hindi kailangan ng kagat. Alaga nyo o hindi, pag kayo nakalmot o nakagat, magtungo ka agad sa pinakamalapit na gripo at sa ilalim ng dumadaloy na tubig, under running water, hugasang mabuti, sabunin ng sabong panlaba, paduguin ang sugat upang lumabas ang dumi
maaaring sumama ang virus at ito ay gamutin ng alcohol o ng iodine at magtungo sa pinakamalapit na Animal Bite Center. Kung kayo ay mayroong provincial hospital, mas malamang meron yan. At kung wala kayo sa inyong mga barangay o munisipyo, magtungo kayo sa inyong provincial hospital. Dahil kailangan nyo ng tinatawag na human diploid, human rabies immunoglobulin, yung post-exposure. Pagkatapos makalmot o makagat, upang maniguro na hindi kayo magkakaroon ng human rabies. Ayan po. Abay, ang mahal pala nitong injection, kaya napakahalaga Mahal talaga. po yan sa pribadong sektor. Napakahalaga talaga, Doc Rolly, na yung lahat ng mga bayan ay magkaroon ng veterinaryo. Ay para na sa ganun hindi na dumami yung biktima ng kagat ng aso. At magkaroon na ng kampanya para sa pagsaksak ng anti-rabies, di ba? Yung mga aso, dapat maging responsable tayo, aso't pusa, di ba? Tama po. Ulitin mo nga, ilang beses ba talaga na dapat saksakan yung kanilang mga alaga? Opo, sa lahat po na nakikinig na may alagang aso't pusa, sa edad na 3 buwan, ito ay dapat pinababakunahan ng anti-rabies. Dapat susunod, taon-taon ay uulitin ang pagbabakuna ng anti-rabies sa inyong aso at pusa. Paliwanag po yan. Ang sinasabi po natin palagi na nasa Republic Act po 7160, Local Government Code, dapat ang mga local government magbigay kayo ng budget. Magtatag kayo ng opisina ng veterinaryo ng lalawigan at lungsod at premyadong munisipyo at under sa Republic Act 9482 ng ating Anti-Rabies Act of 2007. Dapat rehistrado ang aso at pusa sa inyong barangay. Libre ang bakuna ng anti-rabies. Karon, sabi nga ng Bureau of Animal Industry, Department of Agriculture, mayroon pong 30 milyong aso at pusa sa buong Pilipinas. Dapat pondohan ito ng Department of Health, Department of Agriculture. Yung prevention ng human rabies ay kailangan ang aso at pusa na estimado po sa 30 ay binabakunahan taon-taon para magkaroon ng tinatawag na herd immunity. Hopefully, ma-eradicate na natin ang rabies sa buong Pilipinas. Ayun, napakahalaga niyan. Sa mga gustong maghingi ng impormasyon tungkol sa ganitong klase ng problema, paano makokontak si Dr. Rolly Encarnacion? Opo, Dr. Rolly Encarnacion, your vet on call, 0915-679-8140. So ulitin natin ang panawagan, pondohan ng ating pamahalaan ang anti-rabies vaccine. Itong taong darating na 2026, lahat po nakuupo sa June 30 na Governor, City Mayor, Municipal Mayor, magtalaga po kayo ng veterinary office sa inyong local government unit at libre po ang bakuna sa mga munisipyo, lungsod at lalawigan. At sana po ang mga kamukha ng inyong lingkod ay inyong kukonsultahin, tatawagan tungkol sa prevention ng rabies. At ang mga grupo natin ng mga ka-farm champ, ang mga pet options at ang Quezon City Cabo Lions Club, taon-taon ay naggagawa po ng programa ng free anti-rabies vaccination. Magtungo po kayo sa mga ganitong klaseng libreng serbisyo para sa inyong alagang aso at pusa. Your vet on call, Dr. Rolly Encarnacion, nananawagang manatili malinis at responsable sa pag-aalaga ng aso at pusa. Sa mga magsasaka, patuloy na mag-alaga ng iba't ibang hayop, magandang pagkakitaan ang baboy, manok,
tupa, kambing, kalabaw at baka para sa ating food security at ang ating public health safety ay ang obligasyon ng bawat mamamayang Pilipino. Magandang umaga po, Karod, sa inyo at sa ating mga takapagpakinig. Maraming salamat si Doc Rolly Encarnacion, agrikulturoan at masaganang panghahayupan. Samantala sa ating Gintong Butil. Gintong butil. Sa ating buhay, tatlong bagay ang dapat nating tandaan at dapat nating panindigan. Una, ang pagtupad sa ating mga pangako. Ikalawa, ang pangalagaan ng pagtitiwala ng ating kapwa. At ang ikatlo, huwag kang mananakit o manlalait man lamang ng damdamin ng iyong kapwa. Gintong Butil ni Carol Iso. Ang isa pa pong gintong butil na nais kong ipaabot sa ating mga mamamayang Pilipino. Ang sinuman na nagtiis, nanatili sa iyo, naging matatag kahit sa gitna ng krisis, dusa, kahirapan at kadiliman ng iyong buhay, ay siyang higit na karapat-dapat na makasama mo, makatuwang sa paraiso ng ligaya at panahon ng pag-aani at pagpapala ng iyong buhay. Sa ngalan po ng ating mga nakasama, sa ngalan ni Renz Cale Velarde ng Samar at sa ngalan ng Pangkat Kabukiran sa panguna ni Cherilyn Cheche Vega Masikat. Sa loob ng studio, ating nakaagapay sa technical side sina Engineer Daniel Tenco, Ken Sale at si Chat Josue. Sa ating production, si Jacqueline Santos. Ang susunod na programa ay Si Balita Pangumagang Edisyon with Gilbert Perdes. Ako po si Rod Ison sa Kabukiran at Kabuhayan. Karangalan kung kayo'y patuloy na mapaglingkuran. Magandang umaga po! Oras 5:57. Si Rod Izon at Pangkat Kabukiran.